Sa mundong hindi patas sa kanila, dalawang batang may kapansanan ang nagtulungan hanggang sa pagtanda nila. Ang isa ang lakas ng katawan at ang isa ang talino ng isip. Nagsimula ang lahat ng iwan si Seha, isang batang quadriplegic na paralisado at walang kakayahang makaramdam ng sakit sa isang orphanage ng kanyang tiyuhin matapos pumanaw ang kanyang ina. Ang orphanage ay tinatawag na House of Responsibility, pinamamahalaan ng isang pari na naniniwalang mula nang tayo'y isinilang, may pananagutan tayong mabuhay hanggang sa huli. Tahimik na inoobserbahan ni Seha ang lahat ng bata sa orphanage at napansin niya si Donggu, isang batang may mental age na 5 taong gulang na palaging binubuli ng ibang mga bata. Hindi nakayanan ni Seha na makita ang pang-aapi kay Donggu, kaya sinabi niya sa bully na siya na lang ang pagdiskitahan. Binato ng bato si Seha ng bully hanggang sa magdugo ng malala ang kanyang noo. Dahil sa takot at konsensya sa dugong nakita, ang bully, na may sariling mental instability, ay nakaramdam ng matinding guilt at hindi na muling ng api kina Seha at Donggu. Isang araw, dinala ng pari ang lahat ng bata sa orphanage sa isang family picnic event. Kalaunan, nalaman na ang event ay ginawa upang mangalap ng donasyon mula sa mga sponsor para sa patuloy na operasyon ng orphanage. Habang abala ang pari sa pag-entertain ng mga sponsor, aksidenteng nahulog si Seha sa lawa matapos masipa ni Donggu ang batong nagsisilbing pantukod sa wheelchair ni Seha. Nang mapansin ito ni Donggu, agad siyang tumalon sa lawa at iniligtas si Seha. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging malapit sina Seha at Donggu. Tinutulungan ni Donggu si Seha sa lahat ng pisikal na gawain, paglilinis, pagkain at maging ang pag-ikot sa kanya tuwing gabi dahil hindi ito kayang gawin ni Seha mag-isa. Kapalit nito, matiyagang tinuturuan ni Seha si Donggu tungkol sa tamang pakikisalamuha at mga bagay sa araw-araw na buhay. Noong una, ayaw ni Seha sa paraan ng pari na gumagawa ng kahit anong trabaho para lamang makalikom ng pondo. Ngunit kalaunan, pumanaw ang pari at ang mga residente ng orphanage ay nagtulungan upang ipagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Palagi nilang inaalala ang sinasabi ng pari, ang mahihina ay nagtutulungan. Araw-araw, sinisikap ng dalawang lalaki na punan ang kakulangan ng isa't isa. Si Donggu ang naging mga kamay at paa ni Seha, habang si Seha naman ang nagsilbing isip ni Donggu. Kahit nasalat sila sa pera, inaalagaan ni Seha ang kanyang mga kaibigang may kapansanan sa pag-iisip. Palagi siyang nakakaisip ng magagandang ideya, bagamat kadalasan ay kontrobersyal, katulad ng ginagawa ng pari noon. Ginamit niya ang kanyang mga kaibigang may kapansanan upang gumawa at magbenta ng illegal volunteer documents tulad ng mga ulat at sertipikasyon, pati na ang pagsasalin nito para magamit sa performance assessment sa pag-a-apply ng trabaho o pagpasok sa paaralan. Dumating ang isang public official at nabunyag ang iligal na dokumentasyon na itinuring na pagsasamantala sa mga taong may kapansanan. Napag-alaman na ang public official ay junior ni Seha noong college, isang taong dapat sana'y tumutulong sa pangangalap ng pondo. Dahil sa pagkamatay ng pari, naputol ang mga donasyon at napipinto ang paghihiwalay ng lahat, ililipat sila sa iba't ibang pasilidad. Malakas ang iniisip ni Seha ang pinakamainam na solusyon para sa kapalaran ng orphanage at sa relasyon nila ni Donggu. Samantala, paulit-ulit na hinihiling ni Donggu kay Seha na pumunta sila sa sports center dahil sabik siyang lumangoy. Sa huli, pumayag si Seha. Pagdating nila roon, may nagaganap palang swimming tournament. Nakilala nila si Mihyon, isang part-timer sa sports center, at nakiusap silang payagang lumangoy si Donggu. Tumanggi si Mihyon dahil magsisimula na ang event. Ngunit nang magsimula ang torneo, biglang tumalon si Donggu sa pool na naging sanhi ng kaguluhan. Kahit napigilan ni Mihyon si Donggu, siya pa rin ang naparusahan at natanggal sa trabaho. Pagkatapos nito, nakipagkita si Seha kay Mihyon. Hiniling niya na maging swimming coach ni Donggu dahil napagtanto niyang malaki ang premyo sa kompetisyon at maaaring sapat iyon para mabayaran ang renta ng orphanage. Matapos ang mahabang pag-uusap, pumayag si Mihyon na sanayin si Donggu. Ngunit kahit may training na, hindi pa rin sila nakapasok sa kompetisyon dahil 5 minuto silang nahuli sa registrasyon. Lahat ng paraan ay sinubukan nila upang kumbinsihin ang committee, ngunit nabigo silang lahat. Gaya ng nakasanayan, palaging nakakakuha ng gusto si Seha. Sa kanyang tusong estratehiya, pinakiusapan niya silang tatlo na magpanggap na napahiya at inapi ng committee. Naging matagumpay ang plano.
Maging ang media ay lumapit sa kanila para sa interview. Dumating ang araw ng kompetisyon. Sa simula nanguna si Donggu at nasa unang pwesto, ngunit bigla siyang huminto sa gitna ng karera at hindi tinapos ang laban. Galit na galit si Seha at patuloy na sinigawan si Donggu hanggang sa mawalan ng kontrol si Donggu at magwala sa isang pampublikong lugar. Pagkaraan ng insidenteng iyon, nangako si Donggu na gagalingan niya at sisikaping tapusin ang karera sa susunod na kompetisyon. Kinagabihan, ipinaliwanag niya kay Seha kung bakit siya huminto sa gitna ng laban. Naalala niya ang araw na iniwan siya ng kanyang ina. Gayunpaman, tiniyak niya kay Seha na hinding-hindi niya ito iiwan kahit ano pa ang mangyari. Tulad ng karaniwang araw, naglalaro at nagkakasiyahan ang mga residente ng orphanage sa bakuran. Bigla na lamang dumating ang youth department at inihayag na ililipat na sila sa ibang pasilidad dahil gigibain na ang orphanage kinabukasan ng umaga. Paulit-ulit silang nakiusap na manatiling magkakasama. Maging si Donggu ay nagsabing hindi kailanman iiwan ng pari ang isa't isa. Ngunit wala nang magagawa si Seha. Sa huli, inihatid ang mga residente sa kani-kanilang bagong pasilidad. Dahil nag-apply sina Seha at Donggu para sa independence, hindi sila isinama sa iba at sa halip ay maninirahan sana kasama ang kanilang matagal ng kaibigan na official. Ayaw ni Seha na maging pabigat sa official, kaya nag-apply siya sa apartment lottery. Dahil may kapansanan sila, malaki ang tsansang mapili sila para sa murang pabahay. Labis ang kanilang tuwa at ipinagdiwang nila ito sa pamamagitan ng panonood ng pelikula. Habang hinihintay magsimula ang palabas, naglalaro at nagbibiruan sila. Maging si Seha ay napatawa ng malakas habang tinutulak siya ni Mihyon na ikinagselos ni Donggu. Pag-uwi nila, biglang lumitaw ang ina ni Donggu at hiniling na sumama sa kanya ang anak. Inakusahan siya ni Seha na bumalik lamang para sa pagtalikod sa mana. Hindi ito matanggap ng ina at gumanti siya ng paratang, sinasabing inabuso ni Seha si Donggu sa pamamagitan ng palaging pagsasamantala sa kanya. Sinubukan pa ng ina ang ibang paraan upang mahikayat si Donggu na umuwi. Ngunit lumabas na may kinikimkim pa ring sama ng loob si Donggu sa kanyang ina, kaya iniwan niya itong nagdadalamhati. Kinabukasan, nag-file ang ina upang maging legal guardian ni Donggu dahil iginiit niyang siya ang dapat magkaroon ng kustodiya. Ayaw sumuko ni Seha dahil alam niyang mas gusto ni Donggu na manatili sa kanya kaysa sa kanyang ina. Ngunit gaano man niya subukang turuan si Donggu na ipahayag ang sariling desisyon, nahihirapan ito dahil sa kanyang mental age na 5 taong gulang. Sa korte, ipinagtanggol ng official na matagal nang kilala sina Seha at Donggu, si Seha at nagpatotoong perpektong nagkukumplemento ang dalawa. Sa kabilang panig, nagdala ang ina ng testigo, ang taong tumulong kay Seha sa pagsasalin ng mga ilegal na dokumento upang palakasin ang kanyang kaso. Dahil dito, nagduda ang hukom kung karapat-dapat bang maging legal guardian si Seha. Nagpasya ang hukom na ipagpaliban ang pagdinig hanggang kinabukasan. Pag-uwi nila at habang kumakain ng hapunan, dumating ang ina ng walang abiso at may dalang maraming pagkain para kay Donggu. Hindi nagustuhan ni Seha ang biglaang pagdating nito. Nagalit at nagsigaw ang ina, ngunit pinrotektahan siya ni Donggu at hiniling sa kanyang ina na huwag sigawan ang kanyang kapatid. Kinabukasan, ipinagpatuloy ang pagdinig sa korte. Sa pagkakataong ito, pinayagang magkasama ang ina at si Donggu. Mula sa malayo, nakita ni Donggu na maayos ang pakikitungo ni Seha kina Mihyon at official na nagdulot ng kanyang pagkabalisa. Hindi nagtagal, nagsimula ang session. Inamin ng ina na iniwan niya si Donggu dahil namatay ang ama nito at hindi niya kayang alagaan ang anak ng mag-isa. Sumunod na tumestigo si Seha. Naipit siya sa sunod-sunod na mahihirap at nakakainis na tanong, ngunit nakasagot siya ng matalino. Ipinahayag niya na ang mahihina ay dapat magtulungan. Kung ginagamit man niya si Donggu, ganoon din naman ang ginagawa ni Donggu para sa kanya. Sa huli, si Donggu ang pinapili kung kanino niya nais sumama. Sa isang masakit na kabalintunaan, itinuro niya ang kanyang ina, bagay na labis na ikinadismaya ni Seha. Nagpaalam si Donggu kina Seha, Mihyon at official. Muli niyang tiniyak na magiging ayos si Seha kahit wala siya, at umalis siyang mabigat ang loob. Namuhay si Donggu ng tahimik kasama ang kanyang bagong pamilya. Mabuti ang pakikitungo nila sa kanya kahit hindi pa rin siya sanay na wala si Seha sa kanyang tabi. Isang araw, binisita siya ni Mihyon sa restaurant ng kanyang ina. Kinamusta niya ang kalagayan ni Seha. Laking gulat ni Donggu nang malaman na hindi na nakatira si Seha kina Mihyon o official.
taliwas sa kanyang inaakala. Dahil dito, muli siyang nagwala. Naging dahilan ito upang hindi siya makapag-focus sa araw-araw at palagi niyang naalala si Seha. Sa gitna ng kanyang kalagayan, aksidente niyang nasunog ang restaurant ng kanyang ina at tumakas siya sa gitna ng kaguluhan. Huminto siya ng taxi, ngunit hindi niya alam kung paano makipag-usap sa driver. Hanggang sa mapansin ng driver ang nakasulat sa kanyang suot na damit, Dongdaemun Sports Center, at doon siya dinala. Sa kasamaang palad, sarado na ang sports center. Lubos na nalilito si Donggu at wala siyang mapuntahan. May nakita siyang isang trolley cart at sinimulan niya itong itulak. Habang ginagawa iyon, pakiramdam niya ay para niyang tinutulak si Seha, gaya ng ginagawa niya noon. Patuloy siyang naglakad nang hindi namamalayan at nakarating siya sa House of Responsibility. Wasak at gibang-giba na ang lugar. Binalikan siya ng maraming alaala roon, lalo na ang mga sandaling kasama niya ang kanyang mga kaibigan at higit sa lahat, si Seha. Natagpuan niya ang lumang kalendaryo kung saan nakamarka ang kanyang pangakong gagalingan niya sa susunod na kompetisyon. Napaiyak siya at napilitan na lamang manatili roon magdamag. Samantala, hinahanap ng ina si Donggu at tinawagan din niya si Seha. Galit na galit si Seha nang marinig kung gaano kawalang ingat ang ina sa pag-aalaga kay Donggu. Kinagabihan, gising si Seha at balak niyang tumawag upang ipaalam sa ina ang sitwasyon. Sinubukan niyang abutin ang telepono gamit ang kanyang bibig. Dahil dito, napadapa siya at napahiga ng nakadapa, hindi na niya maibalik ang kanyang katawan. Nahihirapan siyang huminga at makalipas ang ilang sandali, nawalan siya ng malay. Sa kabutihang palad, naisalba siya at naitakbo agad sa ospital. Hiniling niya sa official na ipaalam sa ina na maaaring nasa House of Responsibility si Donggu. Dahil sa impormasyong ibinigay ni Seha, agad na nagtungo ang ina sa dating orphanage at nasundo si Donggu sa tamang oras. Dumating ang araw ng kompetisyon. Inanyayahan ni Mihyon si Seha na pumunta, ngunit tinanggihan niya ito. Sa halip, pinili niyang matutong gumamit ng electric wheelchair. Ngunit saan man siya magpunta, maraming bagay ang nagpapaalala sa kanya kay Donggu. Na-trigger ang damdamin niya at agad siyang nagtungo sa sports center sakay ng kanyang electric wheelchair. Walang pakialam sa anumang masamang maaaring mangyari. Sa kasamaang palad, wala pa siyang sapat na kontrol sa bagong wheelchair at naaksidente siya. Bilang huling paraan, pilit siyang nagpadala ng voice message kay Mihyon, sinasabi na dapat naroon ang ina sa finish line dahil matagal nang inaasam ni Donggu na muling makita ang kanyang ina roon. Samantala, sa ibang lugar kabado si Donggu habang naghahanda para sa kompetisyon. Maayos at walang kapintasan ang kanyang pagsisimula sa karera. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, muli siyang huminto at naalala ang araw na iniwan siya ng kanyang ina. Ngayon, ang inang matagal niyang hinintay ay naroon na sa dulo ng karera. Ngunit hindi pa rin siya gumalaw. Para bang may isa pa siyang hinihintay. Sa wakas, dumating si Seha at doon lamang muling gumalaw si Donggu. Ipinagpatuloy niya ang laban at matagumpay niyang natapos ang karera. Labis ang tuwa at emosyon ni Seha nang makita muli si Donggu. Lumapit si Donggu kay Seha at sinabi niyang tinupad niya ang kanyang pangako na gagalingan sa susunod na kompetisyon. At ngayon, nagawa na niya iyon. Sa huli, sumuko ang ina at pinayagan si Donggu na manirahan kasama si Seha sa kanilang bagong apartment. Kalaunan, namuhay silang masaya muli. Kasama na rin si Mihyon bilang bagong miyembro ng kanilang maliit na pamilya. Ibinunyag din na noong bata pa sila, hindi aksidenteng nahulog si Seha. Kusang loob niyang piniling ilubog ang sarili dahil sa kanyang inggit sa mga batang walang kapansanan. Ngunit hinabol siya ni Donggu at iniligtas ang kanyang buhay. Mula noon, nabuo ang kanilang ugnayang mas matibay pa sa dugo bilang magkapatid kahit walang kaugnayang dugo. Sa huli, hindi man naging perpekto ang kanilang buhay, napatunayan nila na ang tunay na kapansanan ay hindi sa katawan o isipan, kundi sa pusong hindi marunong umunawa. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.